Kamusta mga kapatid ko? Ako si Pastor Antonio Jr. at dalangin ko na ang biyaya ng ating Panginoong Hesus ay sumainyo at sa inyong pamilya ngayon at magpakailanman. Amen. Mga kapatid, may espesyal na mensahe ang Diyos para sa atin ngayon. Nagmumuni-muni at nagdarasal ako bago mag-record ng video at binigyan ako ng Diyos ng malinaw na direksyon. Gusto kong pag-usapan ang ilang mga bagay na nangyayari sa iyo at madalas ay nasasaktan ka, nadadala ka ng panghihina ng loob at madalas ay ninanakaw nito ang iyong pananampalataya. Sigurado akong kung mananatili ka sa akin hanggang dulo, lalo pang titibay ang buhay mo. Mahihipo ka ng Panginoon, kaya iwan mo na dito sa mga komento ang iyong kahilingan sa panalangin, ang iyong pangalan. Ipagdarasal kita at ang iyong tahanan. At gusto kong malaman mong may dahilan ang pagparito mo. May plano ang Diyos para sa iyong buhay at hinayaan niyang mapanood mo ang video na ito dahil gusto niyang makipag-usap sa iyo. Alam ko na maraming nangangailangan ng espiritual na pagkain para palakasin ang kaluluwa at magbigay ng bagong pag-asa. At iyan ang dahilan kung bakit dito sa aking channel hindi ko sinasayang ang oras. Sa usaping relihiyon, ang pinag-uusapan ko lang ay ang relasyon na maaari mong magkaroon sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak, si Hesukristo. Si Jesus ay buhay pa rin ngayon. Namatay siya ngunit muling nabuhay at patuloy na gumagawa ng dakilang bagay sa mga naniniwala. Sinasabi ng Biblia na si Jesus ay pareho kahapon, ngayon at magpakailanman. At sigurado ako na alam niya ang laman ng iyong puso. Kilala ka niya at nais niya na buksan mo ang pintuan ng iyong puso para siya ay pumasok at manirahan magpakailanman. Amen. Kung ikaw ay bago rito, gusto kitang batiin at hilingin na mag-subscribe ka dito sa aking channel. Kailangan mo lang i-click ang button na mag-subscribe na nasa ibaba ng video na ito at hihintayin kitang i-click ang button na iyon. Kapag na-click mo na iyon, may lalabas na maliit na kampana sa tabi nito. Mahalagang i-click mo ang kampana at piliin ang opsyong lahat. Ayos ba? Sa ganitong paraan, matatanggap mo ang mga susunod na video direkta sa iyong cellphone kahit saan ka man naroroon. Mga kapatid, araw-araw lumalago ang kadena ng pananampalataya at panalangin. Kaya masaya akong kasama kayo at ako'y napapalakas din. Madalas akong nananalangin dito at humihiling sa Diyos ng salitang maibabahagi sa inyo. At ako ay napapakain na. Ako ay nabubusog na ng presensya ng Panginoon. Kaya mga kapatid, natutuwa ako kapag kayo ay nagbabahagi. Mahalaga na ibahagi mo ang panalangin sa maraming tao sa WhatsApp matapos ang video. At sa ganitong paraan, ginagawa natin ang gawain ng Panginoon at tinutulungan nating makatagpo ang mas maraming tao ng tunay na kapayapaan at kagalakan na si Jesus lamang ang makapagbibigay. Amen. At mahalagang tandaan na kung titingnan mo dito sa ibaba ng video, may maliit na button na nakasulat na maging miyembro. Mga kapatid, salamat sa Diyos. Marami sa inyo ang bahagi na ng miyembro. At sama-sama, sinuportahan natin ang iba't ibang institusyon ng kawanggawa, mga bata sa Afrika, mga batang ulila sa Pilipinas. Marami tayong natulungan ng mga pamilya. Natutuwa ako na kasama ko kayo. Kung di ka pa miyembro, i-click ang maging miyembro para malaman ang iba pa. Kaya magsisimula na tayo sa salita ng Diyos. At gusto kong basahin sa inyo ang isang salita na sinabi ni Jesus na matatagpuan sa Mateo, Kabanata 5, mga talata 43 hanggang 45. Tingnan ninyo kung ano ang nakasulat. Narinig ninyo ba ang sinabi? Mahalin ang kapwa at kamuhian ang kaaway, ngunit sinasabi ko, mahalin at ipagdasal ang mga kaaway at umuusig sa inyo, upang kayo'y maging mga anak ng inyong Ama na nasa langit. Dahil pinasisikat niya ang araw sa masasama at mabubuti, at nagpapadala ng ulan sa matuwid at di matuwid. Tingnan niyo mga kapatid, mabigat ang salitang ito, di ba? Mga kapatid, tayong lahat ay dumadaan sa mga sandali ng tagumpay at kabiguan, totoo yan. May mga sandali ng saya, may mga sandali ng sakit. Parang roller coaster lang. At sa kasamaang palad, nangyayari rin ito sa ating mga emosyon. Madalas tayo'y nasasaktan ng pinakamamahal at pinagkakatiwalaan natin. Madalas, may mga taong nakakasakit sa atin sa salita nang hindi nila namamalayan. At bakit ko ito sinasabi? Dahil ilang beses ko na itong naranasan. Nasaktan na ako ng labis at dumaan sa maraming sitwasyon bilang biktima ng kawalang katarungan. Ibinigay ko ang lahat pero ang isinukli ay kawalan ng utang na loob at pagtataksil. Napakasakit ng pagtaksil. Alam ko kung gaano ito kasakit. At madalas, ang pagtataksil ay hindi lang kapag ang isang tao ay sumama sa iba.
Hindi. Ang pagtataksil ay madalas ding nangyayari sa pamamagitan ng kasinungalingan. Ilang tao ang nagsisinungaling sa atin sa likod natin o kaya naman ay nagsasalita ng masama tungkol sa atin. Kino-question tayo at pagkatapos ay nagpapakita ng kabaitan sa atin. Parang si Judas na siya ang pinakamalaking halimbawa ng isang mapagkunwari na kilala natin. Mga kapatid, ang mapagkunwari ay nagpapanggap lang na mabait. Nagpapakita siya ng imahe na parang kakampi natin siya. Pero sa totoo lang, tinatarakan niya tayo sa likod. Kapag naranasan natin ito, may matinding sakit na naiiwan sa puso at nagiiwan ng peklat. Sa kabila ng lahat, aminin natin, mahirap talagang magpatawad. Kadalasan, mas pinipili ng ating likas na pagkatao ang paghihiganti kaysa pagpapatawad. Mas gusto ang galit, mas gusto ang puot kaysa habag. Hindi ba totoo? Inaamin ko na bago ako magbagong loob at ibigay ang buhay ko kay Jesus. Noon, hindi pa dalisay at nabago ang puso ko. Madalas, akala ko hindi ko kailangan magpatawad at may galit ako. Pero natutunan ko ito nang pumasok si Jesus sa puso ko. Ang sikreto ng tagumpay ay hayaan ang banal na espiritu ang gumabay sa ating buhay at ipagkatiwala sa Panginoon. Huwag gumanti o ipagtanggol ang sarili. Ipinapakita sa atin ng Biblia na lahat ng itinuro sa atin ni Jesus ay dahil siya mismo ang unang gumawa nito. Hindi niya tayo inutusan na gawin ang bagay na alam niyang imposible para sa kanya. Pinatawad ni Jesus ang mga kaaway niya at iniwan ang halimbawang iyon sa atin. Naniniwala ako na ang tamang paraan ng pagpapatawad ay tumingin kay Jesus at maintindihan kung paano niya tayo pinatawad. Doon sa krus, kapag nakita natin ang ating kasalanan, nauunawaan nating paulit-ulit tayong nagkakamali at laging handang magpatawad si Jesus. Nagkakaroon tayo ng mas malaking lakas, mas kakayahan na patawarin din ang iba. Ngayon, hinipo ng Diyos ang puso ko para kausapin kayo tungkol kay Esteban. Kung hindi mo siya kilala, si Esteban ay isa sa 7 lalaking pinili ng mga apostol ni Jesus upang maging mga diakono ng unang iglesia sa Jerusalem. Siya ang nag-aalaga sa mga balo at nangangailangan, laging namamahagi ng nalilikom sa mga Kristiyano. Hindi binanggit sa Biblia kung si Esteban ay kasama ni Jesus tulad ng mga disipulo. Pero ang totoo, isa siya sa mga pinakamatapat at may takot sa Panginoon na naroon sa lugar na iyon. At bukod pa sa kanyang mga responsibilidad sa simbahan, nangangaral din siya ng salita ng Diyos at madalas siyang ginagamit ng Espiritu Santo para gumawa ng mga himala at tanda. Mga kapatid, walang dahilan para magalit kay Esteban. Wala namang dahilan para kamuhian siya ng mga tao, pero ayon sa Biblia, ang liwanag niya ay nakakaistorbo sa kadiliman. Si Esteban ay isang lalaking puspos ng Espiritu Santo. At minsan, ang mga relihiyoso noong panahon na iyon ay nagplano ng kasinungalingan laban sa kanya. Siniraan siya at sinubukang sirain ang kanyang reputasyon. Bakit? Kasi tungkol kay Jesus ang sinasabi niya. At di ko alam kung napansin mo na. Kapag nagsisimula tayong magsalita tungkol sa Diyos sa iba, walang tumatanggi, nagre-reject o nagsasalita ng masama. Kapag binabanggit ang pangalan ni Jesus, nagdudulot ito ng hindi magandang pakiramdam sa mga tao. Yan ang dahilan kung bakit sinabi ni Jesus na tayo ay kamumuhian dahil sa Kanya. Mga kapatid, si Jesus ang anak ng Diyos at hindi ito tinatanggap ng mga tao. Hindi sila sumasang-ayon, hindi sila naniniwala. At bakit nga ba si Jesus? Itinuturo niya ang sugat. Ayon sa Biblia sa Isaias, ang bibig ni Jesus ay parang matalim na kutsilyo. Dumating si Jesus upang magdala ng matinding salita, salita ng pagsisisi, ng pagtanggi sa sarili. Tumindig siya laban sa relihiyosong sistema noong panahon na iyon at dahil dito, marami ang tumutol at gaya ng alam natin, sa huli, ipinapako siya sa krus. Pero noong namatay si Jesus sa krus, inakala nila na iyon na ang katapusan, na winakasan na nila ang taong iyon at ang kanyang mga ideya. Pero tinanggap ng Diyos ang kanyang sacrifício e a Bíblia. pagharap at binuhay siyang muli ng Panginoon sa 3 araw. At mula noon, ang Espiritu Santo ay nanahan sa puso ng mga tao at nagkaroon sila ng ganap at kamanghamanghang pagbabago. Parang si Jesus mismo ay patuloy na kumikilos dito sa mundo, pero ngayon ay nasa loob na ng puso ng mga tao. At itong lalaking tinatawag na Esteban, hindi siya gumagawa ng mga himala sa sarili niya, kundi ang Espiritu Santo ang kumikilos sa pamamagitan niya, tulad ng ginagawa niya hanggang ngayon sa iyo na sumusubaybay dito sa mga panalangin. Kung bubuksan mo ang iyong puso, ang Espiritu Santo ay mananahan sa loob mo at ikaw ay mababago araw-araw.
Palagi kitang pinapaalalahanang huwag palampasin ang kahit isang panalangin tuwing umaga at gabi. Dahil sa mga sandaling iyon, ginagamit ng Espiritu Santo ang salita at sa mga sandaling iyon, Kanya hinahawakan at ipinapakita sa iyo. Mga bahagi na kailangang ayusin. Amen. Balik tayo kay Esteban. Nung inakusahan siya ng maraming kasinungalingan, nagkaroon siya ng pagkakataong ipagtanggol ang sarili at lalo niyang ipinahayag kung sino si Jesus. At sinabi niya sa mga relihiyoso na noong ipinapako nila si Jesus sa krus, ang totoo, tinatanggihan nila ang mismong Diyos. At ngayon mga kapatid, noong sandaling iyon, nag-alab ang galit sa puso ng mga lalaking iyon at hinatulan nila si Esteban ng kamatayan. Kamatayan sa pamamagitan ng pagbato. At sa takdang araw, habang ang isang karamihan ay puno ng galit sa kanilang mga puso, at habang ang mga lider relihiyoso ay binabato ang lingkod ng Diyos na iyon, lumuhod siya at nagsalita ng ilang mga salita. Kamangha-mangha. Gusto kong basahin kasama ka ang mga Gawa 7:6. Tingnan mo ito. Habang binabato si Esteban, nanalangin siya, Panginoong Jesus, tanggapin mo ang aking espiritu. Lumuhod siya at sumigaw, Panginoon, huwag mo silang papanagutin sa kasalanang ito. Pagkasabi nito, siya ay namahinga. Tingnan ninyo ito mga kapatid. Makikita dito ang panalangin ni Esteban habang binabato siya hanggang sa siya ay napatay. Mga kapatid, pwede sana siyang magalit o magtanim ng sama ng loob. Pero sa halip, ito ang kanyang panalangin. Panginoong Jesus, tanggapin mo ang aking espiritu. Lumuhod siya at sumigaw, Panginoon, huwag mong ituring na kasalanan ang ginawa nila. Alam mo ba ang nakakatuwang bagay, kapatid? Dalawang panalangin ni Jesus sa krus ang ginawa niya, kabilang ang pagdasal para sa mga umuusig sa kanya. Pagkatapos sinabi niya, Ama, tanggapin mo ang aking espiritu. Iniisip ko ang mga relihiyoso noong panahon na yon na akala nila ay napatay na nila si Jesus. Pero ngayon ay nasaksihan nila sa harap nila ang isang tagasunod ni Kristo. Isang tunay na Kristiyano. Hindi ko alam kung alam mo, pero ang Kristiyano ay nangangahulugang maliit na Kristo. Kaya mga kapatid, meron tayong ganitong dakilang responsibilidad na ipasa ang mensahe ni Jesus, ang mensahe ng kapatawaran. Hindi ito paratang paghihiganti o galit, kundi mensahe ng biyaya at kapatawaran. Mga kapatid, dapat tayong mamuhay tulad ni Jesus. Ayon sa Biblia, ang nagsasabing matatag siya kay Jesus ay dapat mabuhay gaya niya. Hindi ko sinasabi rito na madali ito mga kapatid. Sa kabaligtaran, imposible ito para sa tao. Naniniwala ako na para sa atin, imposible ang gawin ang kalooban ng Panginoon. Kapag isinuko natin sa Panginoon, palaging nananalangin, nagbabasa ng salita, at nagtitiwala sa Espiritu Santo, siya ang nagbibigay ng kakayahan. Aleluya. At baka iniisip mo dyan, Pastor, pero hindi mo alam ang ginawa ng taong iyon laban sa akin. Mahal kong kapatid na babae at lalaki, alam kong mahirap pero iniuutos ni Jesus na magpatawad. Sinabi niya na kung di natin patatawarin ang mga kaaway o gumagawa ng masama sa atin, di rin tayo patatawarin ng Ama. At alam mo ba kung bakit niya ito sinabi? Dahil ang kapatawaran na iniaalok sa atin ng Diyos ay walang hanggan na mas malaki kaysa sa kapatawaran na dapat nating ibigay. Kaya, ang unang hakbang na kailangan mong gawin ay kilalanin ang pangangailangan na gawin ang dapat gawin. Ang kapatawaran ay utos, hindi pagpipilian. Maaaring ito ay katrabaho na nagsalita ng masama sa iyo, kaibigang sumira ng tiwala mo, o kapamilyang patuloy kang sinasaktan. Kung sino man siya, tanggapin mong kailangan mong magpatawad. Maaaring hindi pa nga niya alam na mali siya, pero ang unang hakbang ay tanggapin mong ang pagpapatawad ay dapat magsimula sa iyo. Buksan mo ang daan ng pagpapatawad, mga kapatid. Kamakailan, may narinig akong patotoo mula sa isang ginang na labis kong ikinamangha. Ikinwento niya na ang kanyang asawa ay laging napakatigas, hirap magpakita ng pagmamahal at lambing. Hindi pa siya humingi ng tawad kanino man at madalas nasasaktan ang ginang sa mga salita at ugali ng asawa niya. Isang araw, nagdasal siya at sinabihan ng Diyos na humingi ng tawad sa asawa niya. Sa sandaling iyon, sumagot siya. Hindi niya talaga matanggap dahil sa totoo lang, wala naman siyang ginawang mali. Ang may kasalanan ay ang kanyang asawa. Pero pagkatapos, sinabi niya sa akin ang isang bagay na talagang nakaapekto sa akin at itinago ko iyon sa aking sarili. Habang nagdadasal siya, may sinabi raw sa kanya ang Espiritu Santo. Ang pinakamapagkumbabang tao ang dapat humingi ng tawad. Siya ang dapat magbukas ng daan
para sa kapatawaran. Mga kapatid, naramdaman niyang tinamaan siya kaya nagpasya siyang sundin ang utos ng Panginoon. Kaya nilapitan niya ang asawa at humingi ng tawad. Nagsimula siyang aminin na madalas din siyang nagkamali. Madalas hindi rin siya naging perpektong asawa. Mga kapatid, sa kanyang pagkabigla, biglang naging mapagpakumbaba ang kanyang asawa at humingi ng tawad sa kanya. Doon din mga kapatid, nagkaroon ng kagalingan, ng pagpapanumbalik, lahat dahil ang mas mapagpakumbabang tao ang nagsimula ng proseso ng pagpapatawad. Kaya, aking mahal na kapatid na babae, mahal kong kapatid na lalaki, kung merong bagay na nagpapalungkot sa iyo, bagay na nakakasakit sa iyo at patuloy mong kinikimkim ang sama ng loob na yan, inaanyayahan kitang manalangin, humingi ng gabay sa banal na espiritu. Hindi ko sasabihin sa iyo na puntahan mo ang taong nakasakit sa iyo at humingi ng tawad. Hindi, iyon ang estratehiya na narinig ko mula sa ginang na iyon. Maaaring hindi iyon ang para sa iyo, pero ang tungkulin mo ay palaging magpatawad at huwag magkimkim ng sama ng loob. Dapat mong labanan ang masamang damdamin ng hinanakit at galit dahil ikaw rin ang masasaktan sa huli. Ayos ba? Kaya, ang pangalawang hakbang na dapat mong gawin ay ang sadyang piliin na magpatawad. Tandaan, ang pagpapatawad ay isang desisyon, hindi damdamin. Hindi mo man maramdaman ang gustong magpatawad, pwede mo pa ring piliing magpatawad. Itigil mo na ang paghihintay na gustuhin mo ito. Hindi, dapat mong piliin. Ito ay isang pagpili ng pagsunod sa salita ng Panginoon. Ayos ba? Sa huli, dapat kang magdasal sa Diyos. Dahil naniniwala ako na sa maraming pagkakataon, imposible itong mangyari kung walang pakikialam ng banal na espiritu. At tulad ni na Esteban at Jesus, maaari rin tayong tumawag sa Panginoon sa ating pinakamahirap na sandali at hilingin na tulungan niya tayong magpatawad. Naniniwala ako na ang Diyos ang ating pinagmumulan ng lakas, ng kaaliwan. Siya ang maaring magbigay sa atin ng biyaya at lakas na kailangan para magpatawad. Amen. Natutuhan ko sa sarili kong karanasan na kapag nagpatawad tayo, hindi lang natin pinapalaya ang ibang tao sa ating galit, kundi pati sarili natin mula sa kapaitan at sama ng loob. Sa totoo lang, pagpapatawad, nagdadala ito ng maraming biyaya, hindi lang sa atin kundi sa iba, at umaasa akong pagpalain ka ng Diyos. Ngayon, mananalangin tayo tungkol dito at pati na rin sa iba pang mga aspeto ng iyong buhay. Maaaring iniisip mo dyan, Pastor, wala naman akong kailangang patawarin. Pero siguro may kilala kang nangangailangan ng pagpapatawad o baka kailangan mo talagang matutunan ang aral na ito ngayon. Kaya magmuni-muni ka muna dyan. Meron kaya akong tao sa buhay ko na hindi nagugustuhan ang ugali ko? Hindi ako gusto dahil sa kung anong dahilan, nasasaktan siya. Baka dapat tayo na ang maunang lumapit at hanapin ang taong iyon. Sabi sa Biblia, kung maaari, dapat nating hanapin ang kapayapaan sa lahat ng ating mga relasyon. Amen. At nakakatuwa na pagkabuhay ni Jesus, una siyang nagpakita sa ilang piling disipulo. At sabi sa Biblia na hiningahan niya sila ng Espiritu Santo. Sinabi niya, mahalin at magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng ginawa ko sa inyo. Kaya, mga kapatid, naniniwala akong kailangan natin ang hininga ng Espiritu Santo at kapangyarihan mula sa Diyos. Dahil hindi ito mula sa tao. Ang pagpapatawad ay maka-Diyos. Amen. Huwag mong pansinin ang mga tao sa paligid mo. Gawin mo ang kalooban ng Panginoon at tiyak na siya. Pinararangalan ang iyong pananampalataya at pagsunod. Alleluia! Ngayon ay mananalangin tayo. Nais kitang ipanalangin at huwag mong kalimutan sa dulo ng panalangin. Ibahagi ay click ang button na ibahagi na nasa ibaba ng video at piliin ang WhatsApp. At naniniwala ako na ilalagay ng Diyos sa harap mo ang mga larawan ng mga taong pipiliin mo at ipapadala mo sa kanila at tiyak na pararangalan ng Diyos ang iyong ginawa. Ngayon, ipikit mo ang mata mo at ipagdarasal ko ang buhay mo. Alleluia, Panginoon, Diyos at Ama, inilalagay ko ang sarili ko sa iyong banal na presensya ngayon. O aking Diyos, nagpapasalamat ako, Panginoon, dahil ayon sa iyong salita, ang iyong awa ang dahilan, kaya hindi tayo nalilipol. Laging bago tuwing umaga ang awa ng Panginoon. Ama, kaya naman, nagpapasalamat ako sa iyo para sa hangin na aming nilalanghap, para sa aming kalusugan, para sa lahat ng mabuti at pati na rin sa masamang nangyayari sa amin. Alam ko, Ama ko, na ginagawa ninyong magtulungan ang lahat ng bagay para sa aming ikabubuti, kahit ang mga hindi maganda, yung mga hindi ayon sa aming kagustuhan o hindi ayon sa plano. Sa lahat ng bagay, laging naroon ang inyong mabuting kamay.
Ama, nagpapasalamat ako sa inyo, Panginoon, para sa aming pamilya. Salamat po sa oras ng panalangin na naging biyaya sa amin. Hindi lang sa buhay ng mga kapatid ko, kundi pati sa akin. Salamat, Ama, sa pribilehiyo na makapangaral kami ng Ebanghelyo. Salamat, Panginoon, dahil dito sa Brazil, may kalayaan kaming magsalita tungkol kay Jesus at mangaral sa lahat ng tao. Ama, hinihiling ko sa iyo, Panginoon, na kumalat sa buong mundo ang kadena ng panalangin at pananampalataya at maabot ang milyon-milyong puso. Inaamin ko, Panginoon, na ako'y makasalanan at wala. Ngunit alam kong nasa akin ang iyong biyaya. At hinihiling ko rin, Ama ko, na ang biyaya ng Panginoon ay ibuhos sa buhay ng bawat isa na nakikinig sa akin. Ngayon, Ama, ang salitang ito ay tumimo sa maraming puso. Maraming tao ang may damdamin ng paghihiganti, galit at poot. Ngunit ngayon ay naunawaan nila na kailangan nilang magpatawad dahil sa totoo lang, ang sama ng loob, galit at paghihiganti ay mga patibong ng kaaway para sirain ang ating buhay. O aking Ama, hinihiling namin sa iyo ang isang pusong katulad ng kay Jesus, katulad ng kay Esteban, na kahit sa harap ng kalupitan ng kanilang mga tagapag-usig, pinili pa rin ang pagmamahal at pagpapatawad. Ama, naway maging halimbawa sa amin ang kwento ng lingkod mong ito na nagpapaalala na kaya naming magpatawad at magmahal, Panginoon. Nasaktan kami ng mga mahal namin, ng mga binigyan namin ng lahat, at narito kami ngayon. Ama, malungkot, pagod, sugatan, walang lakas para bumangon. Panginoon, hinihiling ko ngayon, Ama, ibuhos mo ang isang espesyal na biyaya para sa taong ito na hindi makausad, sa taong ito na hindi matanggal ang masamang damdamin sa puso. Jesus, tulungan mo ang taong ito, Ama ko, na magpatawad, na huwag gumanti ng masama sa masama. Ama, pagpalain mo, Panginoon, ang lahat ng pagod at sugatang kaluluwa. Panginoon, naway ang peklat na lang ang matira para maalala namin ang ginawa mo, ang kagalingang dinala mo, ngunit naway hindi na namin maramdaman ang sakit. O aking Ama, nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon, dahil naniniwala akong ang iyong kapatawaran at biyaya ay sumasa atin din. Naniniwala akong bumabalot sa amin ang iyong pag-ibig. Dahil kami ay nagpapatawad, dahil pinatawad mo kami muna, kami ay nagmamahal, dahil minahal mo kami muna, Panginoon. Ako rin ay nananalangin para sa babaeng ito na kasalukuyang nakahiga. Ang babaeng ito na malungkot dahil hindi siya makabangon, hindi siya makaalis sa siklong ito. Pagkawasak, madalas dahil sa kasalanan, madalas ang mga bisyo ang siyang nagkukulong sa mga taong ito. Itong lalaking ito, Ama ko, na kadalasan ay tumatakas sa kasalanan upang makaramdam ng kaunting ginhawa. Panginoon, naway ang aming puso ay lubos na nakatuon sa iyo na matagpuan namin ang tunay na kapayapaan at kagalakan na ikaw lamang ang makapagbibigay. Sa ngalan ni Jesus, Diyos ko, binabasag ko ngayon ang lahat ng tanikala, lahat ng itinayo laban sa taong ito, lahat ng gawa ng kulam, ng mangkukulam, lahat ng itinayo sa mga sambahan ng masama. Ama, binabasag ko ngayon ang buhay na ito sa pangalan ni Jesus. Pinapalayas ko ang lahat ng masamang espiritu na nagkulong sa isipan, puso at katawan ng taong ito. Pinalalayas ko sa pangalan ni Jesus. Panginoon, Ama ko, alam ko na ang taong ito ay pinahihirapan. Atormentado nos sonhos. Isa pang mensahe mula sa iyong ina. Ang Diyos ang nagbigay ng buhay at ang pagtanggi rito ay sa iyo. Anjos, acampa os teus. Benito Karahasan, Diyos, ilayo mo siya at Greptel Rejik, Ama ko. Para sa lahat ng ginawa at gagawin pa ng Panginoon sa buhay namin, manatili ka sa amin magpakailanman, Panginoon. Sa ngalan ni Jesus, ako'y nananalangin at nagpapasalamat sa iyo. Amen. Luwalhati sa Diyos. Kamusta mga kapatid? Biyaya at kapayapaan mula kay Panginoong Hesukristo. Ako si Pastor Antonio Jr. at iniimbitahan kitang sumama sa panalangin para sa iyong espiritual na buhay batay sa awit 71. Tayo ay mananalangin sa Diyos. Hihingi tayo ng proteksyon at lakas upang mapagtagumpayan natin ang mga atake ng kaaway na sumusubok sa ating pananampalataya at iba't ibang aspeto ng ating buhay, kabilang na ang pisikal at mental na kalusugan.
At bago tayo magsimulang manalangin, nais ko sanang iwan mo rito ang iyong kahilingan sa panalangin. Isipin mo rin kung sino ang pwede mong pag-sharean ng video na ito. Dapat ibahagi ang biyaya ng Diyos, hindi lang itinatago para sa sarili. At sigurado ako na ang panalangin na ito ngayon ay mag-iiwan ng marka sa iyong buhay magpakailanman. Ikaw na dumadaan sa mga pagsubok ay mauunawaan mo ang lalim ng salmong ito. At marahil ay nagtatanong ka, pero Pastor, bakit Salmo 91? Ano ang espesyal dito? At ipapakita ko sa iyo ngayon. Isa ito sa mga pinakakilalang salmo sa buong Biblia at may dahilan kung bakit. Kahit hindi Kristiyano, madalas naririnig o nababasa nila ang salmong ito minsan sa buhay nila. Madalas nating makita sa mga bahay at negosyo ang bukas na Biblia sa Salmo 91 na parang ito'y anting-anting o proteksyon. Sa ilang lugar, nagiging dilaw ang pahina dahil matagal lang nakabukas. Pero kadalasan, hindi naman talaga binabasa ng tao ang Biblia. Iniwan lang itong bukas sa salmong iyon. Sa totoo, mas malalim pa ang Salmo 91 kaysa iniisip natin. Nauunawaan lang natin ang tunay nitong kahulugan kapag tinitingnan sa espiritual na pananaw. Sa paggawa nito, malalaman nating isa ito sa pinakamakapangyarihang panalangin sa Biblia. Amen. Kaya balak kong basahin ito kasama ka Salmo, pero pa isa-isa nating gagawin. Una, babasahin muna natin ang mga talata 1 at 2 at mananalangin base dito at pagkatapos ay susunod tayo sa iba pang mga talata para mas maintindihan mo kung ano ang nakasulat. At dahil dito, mananalangin tayo para sa mga partikular na aspeto ng buhay mo. Ayos ba? Magsimula tayo sa pagbasa ng Awit 91, talata 1 at 2 na ganito ang sinasabi. Ang tumatahan sa kanlungan ng kataas-taasan at nagpapahinga sa lilim ng makapangyarihan ay maaaring magsabi sa Panginoon, Ikaw ang aking kanlungan at aking kuta, ang aking Diyos na aking pinagtitiwalaan. Hindi natin tiyak kung ang sumulat ng salmong ito ay dumaranas ng pag-uusig o mga pagsubok o kung siya ay nakatanggap ng propesiya mula sa Diyos upang iparating sa ating lahat. Ngunit anuman ang dahilan, malinaw ang pangunahing punto. Dapat nating hanapin ang ating kaligtasan sa Diyos. Siya ang ating kanlungan at kuta laban sa lahat ng uri ng kasamaan. At kung hahanapin natin ang Panginoon ng buong puso at magtitiwala tayo sa Kanya, hindi tayo kailanman mabibigo. Walang kaaway ang makakawasak sa kuta na siyang presensya ng Diyos sa atin. Amen. At ngayong naintindihan na natin ito, tayo ay mananalangin ng sabay-sabay. Kung maaari, ipikit mo ang iyong mga mata at manalangin ka ng ganito kasama ko. Panginoon, aking Diyos at aking Ama, kami ay lumalapit ngayon sa iyong presensya upang humingi ng iyong proteksyon, lalo na para sa aming espiritual na buhay. Diyos, marami kaming pagsubok at sinasabi ng kaaway sa aming puso na hindi namin kakayanin at malalampasan ang mga ito. Ngayon, itinutuon namin muli ang aming paningin sa iyo. Naniniwala kami na ikaw ang may kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo. Ilagay mo ang kapayapaang ito sa aming kalooban ngayon dahil kailangan namin ito, Panginoong Hesus. Kung wala ito, hindi namin kakayanin ang aming mga pagsubok. Lembra-nos, ó Pai, que o único lugar Sige, huwag na lang. baixo das tuas mãos. Tara na ngayon. Fujo a fortaleza. Para sa susunod, gumawa ng isang gangsta kaluluwa. Ang tulong natin ay dedikasyon ng espiritual na pandinig at papuri, kaya kailangan natin ng lakas at makinig sa autoridad. Ama, labanan mo ang aming buhay. Tayo na, Ama. Alam ko na marami ngayon ang may depresyon, nagluluksa, nababalisa, at nagpapakita ng labis na pagod at pagkabalisa na di makontrol. Kaya naman, tulungan mo kaming maunawaan na hawak mo ang aming kalusugan, ang aming pamilya, ang aming pananalapi, ang aming mga relasyon, at ang aming puso. Nagpapasalamat kami sa iyo para sa pananampalataya. Naniniwala kami na binibigyan mo kami ngayon ng proteksyon at pagliligtas araw-araw. Sinasabi ng iyong salita sa Awit 34, talata 11, na maraming pagsubok ang matuwid, ngunit inililigtas siya ng Panginoon sa lahat ng iyon. Kaya, Diyos ko, lubos kaming nagpapasalamat dahil naniniwala kaming inililigtas mo kami. Kahit na parang imposible na ang lahat, kahit na parang napakalaki ng bundok sa harap namin, naniniwala pa rin kami. Ang Panginoon ang siyang nag-aalis ng mga bundok.
Kapag inilalagay namin ang aming pananampalataya sa iyo at ipinapahayag ang tagumpay, kaya naman nagpapasalamat na kami sa iyo para sa mga tagumpay na paparating. Malalaking bagay ang ginagawa ng Panginoon at gagawin pa niya sa aming mga buhay. Sa pangalan ni Jesus, kami ay nananalangin. Amen. Luwalhati sa Diyos. O aking minamahal na kapatid, ito pa lamang ang simula. Manatili ka rito kasama ko dahil ipagpapatuloy natin ang Salmo 91. Isa itong napakahalagang salmo, lubhang espiritual. Kaya panoorin mo hanggang dulo dahil sabay nating pagsasamahin ang ating pananampalataya at sa huli, kikilos ang Panginoon ng makapangyarihan para sa atin. Hindi mahalaga ang iyong problema, hindi mahalaga kung gaano kalaki ang iyong higante. Maaaring ito ay isang karamdaman, problema sa pera o emosyonal na suliranin. Kayang magbigay ng Diyos ng solusyon sa lahat ng problema mo base ito sa personal kong karanasan. Kung ako ay narito ngayon upang maghatid ng mensaheng ito sa iyo, ito ay dahil minsang tiningnan ng Panginoon ang aking buhay ng may awa. Ako ay nawawala noon. Pakiramdam ko ay nasa gitna ako ng lubos na kadiliman. Ngunit pinailaw ni Jesus ang kanyang liwanag sa aking buhay. At ngayon, masasabi ko sa iyo na walang anumang makapaghihiwalay sa iyo mula sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus. Amen. Ihayag mo, kaya kong gawin ang lahat dahil kay Kristo na nagpapalakas sa akin. Ngayon, nais kong basahin kasama mo ang awit 73 hanggang 4. Ililigtas kanya mula sa bitag ng manghuhuli at makamandag na salot. Tatakpan kanya ng kanyang mga pakpak at makakasumpong ka ng kanlungan sa ilalim ng mga ito. Ang kanyang katapatan ang magiging iyong kalasag at panangga. Aleluya, mga kapatid. Ang bitag ay isang patibong na inihanda para manghuli at pumatay. At noong panahong iyon, ginagamit ng mga manghuhuli ang mga bitag para mahuli ang mga ibon o hayop. Alam ito ng salmista kaya ginawa niya itong paghahambing. Ibig niyang sabihin, araw-araw, naglalagay rin ng mga patibong ang dyablo sa ating daraanan para tayo'y tuksuhin, para sirain tayo sa espiritual, para ilayo tayo sa Panginoon, at para saktan ang ating buhay sa maliliit na detalye. Pero kung tayo ay nasa ilalim ng pakpak ng Panginoon, iingatan niya tayo. Ito ang pangako ng Diyos para sa iyo. Poprotektahan ka niya mula sa nakamamatay na lason ni Satanas, gaya ng pagprotekta ng agila sa kanyang mga inakay. Amen. Kaya tayo'y manalangin muli. Ipikit mo lang ang iyong mga mata at pakinggan ang panalangin ito ng buong puso. Panginoon, Diyos at Ama, nananatili kami sa iyong presensya dahil naniniwala kaming magbabago na ang aming espiritual na buhay. At muli, hinihiling namin sa iyo na huwag mong hayaang ang mga problema at pagsubok sa araw-araw ang mag-alis ng aming focus, na si Hesukristo. Iligtas mo kami, Panginoon, mula sa mga patibong na inihanda ni Satanas para talunin kami. Bigyan mo kami ng karunungan upang makilala namin ang mga bitag na ito bago pa mahuli ang lahat. O Panginoon, iligtas mo kami sa oras ng tukso. Huwag mong hayaan kaming magdesisyon para sa panandali ang saya na makakasira sa aming espiritual na buhay. Pagkatapos tulungan mo kami, O Ama, na palaging tumakbo sa ilalim ng iyong mga pakpak. Nawai ang iyong katapatan ang mag-ingat sa amin mula sa galit ng maninira sa lahat ng araw ng aming buhay. Sa pangalan ni Jesus kami nananalangin. Amen, Alleluia. Ngayon, magpapatuloy tayo sa awit 71 mga talata 5 at 6 na nagsasabing ganito. Hindi ka matatakot sa sindak ng gabi, ni ang palaso na lumilipad sa araw, ni ang salot na gumagala sa dilim, ni ang salot na sumisira sa katanghalian. Mga kapatid, maaaring ang awit na ito ay isinulat ni Haring David. Marami ang naniniwala dito dahil siya ay isang mandirigmang humarap sa mga kaaway sa araw at gabi. Alam ni David kung ano ang pakiramdam ng laging inaatake. Pero kahit ganoon, hindi siya sumusuko dahil alam niya na ang Panginoon ang kanyang kalasag. At tayo rin ay kailangan magkaroon ng ganitong kapanatagan, ang katiyakan ng banal na proteksyon. Dapat nating maunawaan na ang kapahamakan, trahedya, lahat ng ito ay maaaring dumating sa mga tumatanggi kay Kristo, ngunit ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay maliligtas. Ito ang pangako ng Diyos sa mga talata 5 at 6, kaya tayo'y manalangin muli. Sigurado ako na ang presensya ng Panginoon ay nagpapakalma na sa iyong puso. Inihahanda ka na para sa mga darating, para sa mga inihanda ng Panginoon para sa iyong buhay. Tayo'y manalangin. Panginoon Diyos at Ama, hinihiling namin kami
at aming pamilya'y iyong protektahan mula sa mga palaso ni Satanas. O, aking Ama, dahil sa tindi ng mga pag-atake, pakiramdam namin ay hindi na namin kaya. Parang kapag natapos ang isang problema, may mas malaki agad na kasunod. Maawa ka, Diyos, sa mga taong umiiyak ngayon sa iyong harapan. Lapitan mo ang kabataang ito na may depresyon. Lapitan mo ang taong ito na hospitalizado, sa inang nawawala ng pag-asa, sa amang hindi alam kung paano niya bubuhayin ang kanyang pamilya. Oh, aking Ama, buhayin mo. Ang pananampalataya ng mga tao ang nagbibigay sa kanila ng tiyaga, gaya ng ipinamalas ni David sa mga laban at sa harap ng higante. Huwag mong hayaang, o aking Diyos, na ang takot ay pumikit sa aming mga mata. Nais naming manatiling matatag, nakatingin lamang sa iyo, o aking Diyos. Malalaki ang aming pagsubok, ang kawalan, kalungkutan at kapaitan ay madalas nagpapaniwala sa amin na wala nang saysay ang buhay. Ngunit, Panginoon, hinihiling ko po ngayon, basbasan mo ang bawat taong nakikinig sa panalangin ito at alisin mo sa kanila, Ama ko, lahat ng kaisipan tungkol sa kamatayan, lahat ng negatibong kaisipan, dahil wala ni isa dito ang nagmumula sa Diyos. Isang Diyos ng pag-ibig na puro mabubuting kaisipan lamang ang mayroon tungkol sa atin. Sa ngalan ni Jesus, nananalangin kami. Amen. Luwalhati sa Diyos at mga kapatid. Ngayon, itutuloy natin ang napakagandang at pinagpalang salmong ito. Naniniwala akong pag nabasa mo ang Salmo 7 at 8, lalakas ang paniniwala mong kasama mo ang Diyos. Makakasiguro ka dyan. Nasabi yan sa bersikulo 7 at 8. Kaya 1,000 ang maaaring bumagsak sa iyong tabi, 10,000 sa iyong kanan, ngunit wala ni isa mang tatama sa iyo. Titingnan mo lang at makikita mo ang parusa sa masasama. Amen, mga kapatid. Madalas binabanggit ang bersikulong ito, pero minsan nalilimutan ng tao ang mahalagang detalye. Ang pangakong ito ay para lamang sa mga nasa presensya ng Diyos. Ang lumalayo sa Kanya ay nawawala ang proteksyon ng Panginoon. Sinasabi sa Biblia na ang anghel ng Panginoon ay nagkakampo sa paligid ng mga may takot sa Diyos at sila ay Kanyang ililigtas. Kaya mga kapatid, huwag nating iwaksi ang takot sa Panginoon at manatili tayong nasa proteksyon ng Diyos dahil marami na ang naligaw sa labas. Kapag pinapanood natin sila, mapapansin nating parang lalong sumasama ang kanilang buhay. Parang walang proteksyon ang bahay, kaya malayang nakakapasok at nakakalabas ang kaaway, nagdudulot ng matinding pagkasira at kaguluhan. Ilang pamilya, mga kapatid, ang nawawasak, ilang tao ang naaapektuhan dahil nawala na nila ang espiritual na proteksyon. Kung nakikita mo ang sarili mo sa mga taong ito o bahagi ka ng pamilyang dumaranas ng pagsubok at naapektuhan, gusto kong manalangin ka ng may malay tao. Maniwala ka, maraming pwedeng bumagsak sa tabi o kanan mo, pero wala ni isa ang makakaapekto sa iyo. Amen. Kaya, manalangin ka ng may pananampalataya na may katiyakan na ang mga anghel ng Panginoon ay papalapit sa iyo. Manalangin ka sa ganitong paraan. Walang hanggang Diyos. Nakikita naming nadarapa ang libo-libo araw-araw dahil tinatanggihan nila ang iyong salita at lumalayo sila sa iyong presensya. Panginoon, nais naming manatiling matatag. Huwag mong hayaang may maligaw sa iyong mga anak. Panginoon, ingatan mo kami at pagpalain. Huwag mong hayaan maging tulad kami ng masasama. Pagpalain mo ang lahat ng nakikibahagi sa panalangin ito. Ipadala mo ang iyong mga anghel, Panginoon, lalo na sa mga hindi na nakakapunta sa simbahan, sa mga distantes, tumatawag at sumisigaw sa iyo. Gawin mo ang himala sa kanilang buhay, aking Ama, at naway makabalik sila rito at mag-iwan ng komento tungkol sa dakilang pagliligtas na ibinibigay mo sa kanila. Naway maibahagi nila ang patotoo sa mga ginagawa mo ngayon. At naniniwala ako na ang pagpapahid na ito ay sumisira sa lahat ng pamatok, lahat ng pang-aapi, lahat ng kalungkutan at lahat ng pagod. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming panalangin. Amen. Papuri sa Diyos. Mga kapatid, magpapatuloy tayo ngayon sa Salmo at napakahalaga na huwag kang umalis sa video na ito. Naniniwala akong sa talata 9 at 10, mararamdaman mo ang sobrenatural na kapayapaan kung tunay mong ipagkakatiwala ang iyong sarili sa Panginoong Hesus. Kung ilalagay mo ang iyong pananampalataya sa Kanya, naniniwala ako na hindi na magiging katulad ng dati ang iyong puso. Kaya, pakinggan mong mabuti ang sinasabi sa talata 9 at 10. Nakasulat dito, kung gagawin mong kanlungan ang kataas-taasan, walang kasamaan ang sasapit sa iyo, at walang kapahamakan ang darating sa iyong tahanan. Amen, mga kapatid. Mahalagang sabihin ko ito.
Pero hindi ibig sabihin nito na mawawala na ang mga problema. Habang lumalapit tayo sa Diyos, mas sinusubukan tayong atakihin ng kaaway. Pero gaya ng sabi ko, kung magtitiwala tayo sa Panginoon at gagawin siyang kanlungan, walang kapahamakan ang darating sa iyo. At hindi mo kailangang matakot sa masasamang balita. Maniwala ka lang na ang Panginoon ang nagpoprotekta sa iyo. Mapapansin ng marami sa paligid mo ang pagkakaiba ng taong naglilingkod sa Diyos at ng hindi naglilingkod. Kaya tayo ay mananalangin. At gusto ko talaga na buksan mo ang iyong puso at ikaw din ay manalangin. Kahit sa isip mo lang. Ayon sa Biblia, alam na ng Diyos ang ating sasabihin bago pa ito lumabas sa ating bibig. Amém. Tulad ni Ana sa lumang tipan, nanalangin siya ng tahimik, gumagalaw lang ang labi pero di niya kayang ipahayag ang sarili. Ganoong kalaki ang dalamhati ng babaeng iyon dahil hindi siya makapagkaanak. Nanalangin siya at gabing iyon, pinagkalooban ng Diyos ng biyaya at naging masayang ina ng mga anak. Binuksan ba ng Panginoon ang sinapupunan niya? At naniniwala ako na sa parehong paraan, lahat ng hindi namumunga, lahat ng hindi umuusad, matatapos na ngayon dito ang siklong ito. Sa ngalan ni Jesus, angkinin mo ito at manalangin ka kasama ko, tayo'y manalangin. Mahal na Ama, nagpapasalamat kami sa iyo para sa aming buhay, kahit sa gitna ng mga pagsubok, sa gitna ng mga laban na aming hinaharap at nais ka naming hilingin ngayon. O Ama, patuloy kang maging aming kanlungan, aming kaligtasan. Naway ang dugo ni Hesukristo na nabuhos sa krus ay maglinis sa amin mula sa lahat ng kasalanan. Alam ng kaaway ang aming kahinaan, Panginoon. Ngunit kapag nagtitiwala kami sa iyo, walang masama ang makakaabot sa amin. Ayon sa iyong salita sa Roma 8:31, kung panig sa atin ang Diyos, sino ang laban sa atin? At kung kumikilos ang Panginoon, sino ang makakapigil? Wala. Aleluya, Ama. Salamat, Panginoon, sa espesyal na sandaling ito. Inaangkin na namin ang mga bagay na ibinibigay na sa amin ng Panginoon. Ang kapayapaang hindi alam ng mundong ito. Ang kapayapaang higit pa sa anumang pagkaunawa. Ingatan mo kami sa kapayapaan na ito. At hanggang sa dulo ng video na ito, Diyos ko, inaangkin na namin na inilalabas na ng Panginoon ang pagpapala para sa amin. Aleluya mga kapatid! Ngayon, babasahin natin ang versikulo 11 hanggang versikulo 13 na ganito ang sinasabi. Sa kanyang mga anghel, mag-uutos siya upang kayo'y ingatan sa lahat ng lakad ninyo. Kayo'y aalalayan nila sa kanilang mga kamay, upang hindi ka matisod sa anumang bato. Yuyurakan mo ang leon at ang ahas, tatapakan mo ang malakas na leon at ang serpiente. Amen. Mga minamahal ko, napakalaki ng pag-aalaga ng Diyos na nagpapadala siya ng mga anghel upang tayo'y bantayan. Sinasabi sa Biblia sa Lucas, Kabanata 22, na noong si Jesus ay naroon, siya ay nagdurusa ng matinding dalamhati, ang labanan ng laman laban sa espiritu. Iyon ang pinakamabigat na panahon sa buhay niya. At kahit na hindi kasama niya ang mga disipulo sa sandaling iyon, sa katunayan, sila ay natutulog. Ngunit sinasabi ng Biblia na ang anghel ng Panginoon ay lumapit kay Kristo at pinalakas siya. Sa parehong paraan, ikaw na dumaranas ngayon, ikaw na may matinding bigat sa puso, ikaw na pakiramdam mo ay hindi mo na kaya. Maniwala ka, ngayon ay nagpapadala ang Panginoon ng mga anghel. Mag-uutos siya sa kanyang mga anghel para sa iyo, upang ikaw ay kanilang protektahan sa lahat ng iyong daraanan at hawakan kanila sa iyong kamay. Aleluya! At ikaw, sa gayon, ay tatapak sa ulo ng ahas. Tatalunin mo ang lahat ng kasamaan na bumabangon laban sa iyo at sa iyong pamilya. Kaya tayo ay mananalangin ngayon, matatapos na natin ang salmo. Ngunit pakiusap, huwag kang umalis upang ang biyaya ng Panginoon ay sumaiyo sa lahat ng sandali. Manalangin ka, kasama ko, Panginoon at aking Ama. Ang mga espiritual na laban ay naging matindi. May mga sandaling pakiramdam natin ay hindi nakakayanin. Kaya naman, kami ay sumisigaw, O Diyos, ipadala mo ang iyong mga anghel. Ngayon bigyan mo sila ng utos, Ama, na kami ay protektahan sa lahat ng aming mga daraanan. Bantayan kami, gabayan kami at palakasin kami. O aking Ama, hindi namin kaya mag-isa, ngunit kapag ang iyong mga anghel ay nasa aming tabi, kaya naming tapakan ang ulo ng kaaway at magpatuloy ng matatag patungo sa walang hanggan. Ayon sa iyong salita, nagpapadala ka ng mga anghel para protektahan ang mga magmamana ng kaligtasan at inaangkin namin ang pangakong iyan. Kahit hindi namin nakikita ang nangyayari sa espiritual na mundo, naniniwala kami na iniingatan mo kami at binibigyan ng kaligtasan ngayon.
Hinihiling ko, Ama, na pagpalain at ingatan mo ang lahat ng nakikibahagi sa panalangin ito laban sa kapahamakan, panlilinlang at kasinungalingan ni Satanas. Sa ngalan ni Jesus, nananalangin kami. Amen. Papuri sa Diyos. Ngayon, mga kapatid, nasa huling bahagi na tayo ng awit 91. Babasahin natin ang mga talata 14 hanggang talata 16 na sinasabi, dahil mahal niya ako, ililigtas ko siya, iingatan ko siya, sapagkat kilala niya ang aking pangalan. Siya'y tatawag sa akin at sasagutin ko siya, at sa oras ng kagipitan, sasamahan ko siya. Ililigtas ko siya at pararangalan, bibigyan ko siya ng mahabang buhay, at ipapakita ko sa kanya ang aking kaligtasan. Amen, luwalhati sa Diyos mga kapatid. Sinabi ni Jesus na ang sino mang lumapit sa kanya, kailanman ay hindi niya itataboy. Então nada e ninguém pode Hindi ka kukunin sa kamay ng Panginoon dahil tunay kang mahal niya at napatunayan niya na ito. Nang si Kristo ay nagpatuloy hanggang wakas, nagdusa para sa iyong mga kasalanan at ibinuhos ang kanyang dalisay at walang dungis na dugo dahil wala siyang kasalanan. Ginawa niya iyon dahil mahal ka niya at siya ang nagpoprotekta sa iyo ngayon. Ililigtas kita, poprotektahan kita, bibigyan kita ng sagot at sa oras ng pagsubok, sasamahan kita, ililigtas kita. Alleluia. Kaya magtiwala ka sa pangako ng Panginoon at sabayan mo ako sa huling panalangin. Ganito ang iyong dasal. Panginoon naming Diyos at Ama, salamat sa iyong pag-aalaga sa amin hanggang ngayon. Salamat Diyos dahil ikaw ay mabuti at maawain. Hindi mo kami hinuhusgahan base sa aming kasalanan. Dahil kung hindi, wala ni isa sa amin ang matitira, lahat kami ay mapapahamak. Jesus, inilalagay namin ang aming pananampalataya sa iyo ngayon. Naniniwala kami na ikaw ang Panginoon at tagapagligtas na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Dahil nabuhay kang muli at nasa kanan ka ng Ama Panginoon. Kahit hindi kami karapat-dapat, nagtitiwala kami sa iyong biyaya at awa. At hinihiling ko sa iyo ngayon, Ama, na ang bawat isa sa mga taong ito ay maging buhay na saksi upang makilala ka rin ng iba. Gawin mong makarating ang video na ito, Ama, sa napakaraming tao, libo-libo, Ama, na nababalisa, walang pag-asa, at walang Diyos sa mundong ito. Nais naming araw-araw, Ama, na lalong mapalapit sa iyo sa pamamagitan ni Hesukristo, ang tagatapos ng aming pananampalataya. Sa iyong pangalan, Jesus, kami nananalangin at nagpapasalamat. Amen. Luwalhati sa Diyos. Oh, mga minamahal ko, kung nakarating kayo hanggang dito, gusto kong magpasalamat sa inyo na nagsikap na hanapin palalo ang Panginoon. Sinasabi ng Biblia na lahat ng naghahanap sa Kanya ng buong puso ay matatagpuan siya at siya ay mananahan at gagawa ng mga kamanghamanghang bagay sa iyong buhay. Amen! Huwag kang mag-atubiling magbahagi ngayon. Sigurado akong gagamitin ka ng Panginoon sa buhay ng maraming tao na maaaring hindi sanay manalangin. Pero maaaring maging pintuan ang video na ito para makumpleto ng Panginoong Jesus ang kanyang gawain sa buhay nila. Amen! Pagpalain ka ng Diyos! Kita-kits sa susunod na video, mahigpit na yakap!